Lorlina Ocampo. Maria Michael Sumadsad. May Esther Lopez. Eliza Joy Morosigan. Kiana De Leon. Maya Patricia Montoya. JJ Henry Vitu. Jeffrey De La Cruz. Melvin De La Cruz. And please welcome the parents of Spencer Riel, Martha and Jan Arvin De La Cruz. Mga lola po, at lola ng bata, Lola Mimi, Lola Sally. Kilala na po. Lola Sally, Lola Lucine, Lola Rudy. Yes, of course, yours truly. Those standing before us now are 3 generations. Or sitting before us are 3 generations. See, when I see these 3 generations, I'm reminded of what Psalm 17:6 says. Ganito po sinasabi dito. Awit 17:6. Grandparents are proud of their grandchildren, just as children are proud of their parents. Yung daw mga apo ay putong ng katandaan. Ang karangalan ng mga anak ay yung kanilang mga magulang. Lola Mimi, Lola Rudy, Lola Sally, Lola Luz, and Lolo Edmundo. And with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, and when you lie down, and when you get up. Tie them as symbols on your hands, and bind them on your forehead. Write them on the door frames of your houses and on your gates. In Ephesians chapter 6, verse 4, it says, "Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord." Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. So makikita po natin dito mga kapatid, mga magulang, God's instructions are plain. Yung bata po, ang bata po ay isang handog at kayamanang mula lamang po sa Diyos. Sa makatuwid, sila po ay pag-aari ng Diyos at tayong mga magulang ay naatasan lamang upang argain, mahalin, palakihin at hubugin sila ayon sa kanyang dakilang kalooban. Bilang mga magulang, napakahalaga na lubusan nating maunawaan at may sa katuparan ang mga obligasyong nakaatang sa ating mga balikat. At sa harap ng kapulungan ito, na gagawin niyo sa tulong ng may kapal
ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Spencer ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya. Kayo ba'y nangangakang magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan? Will you commit yourselves to living your lives in such a way that Spencer will grow up in a family that honors God in every way so that he will learn to live a godly life? As the Lord is your helper, will you instruct Spencer in the ways of God by teaching and by example in words and in deeds at home and in the church, so that he will grow up with a desire to put his trust in Jesus as his personal Lord and Savior? Sa pagkakataong dumating ang panahong lumaki at tawagin ng Panginoon ang batang ito sa isang buhay na paglilingkod sa Diyos, ipinangangako ba ninyong hindi niyo siya ipagkakait? You may be seated. Din po ang tulong ng iba. Kaya nga po sa kadahilanan ito ay hiningan po nila ng tulong kayo pong mga ninong at mga ninang na maging katuwang sa pagpapalagi at paghaharuga po kay Spencer. Kaya para naman sa inyo na napiling mga ninong at ninang bilang mga pangalawang magulang kay Spencer, nangangako ba kayo susuporta sa mag-asawa upang ang batang si Spencer ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanya? Nangangako ba kayong ipapanalangin si Spencer at maglalaan ng pagkakataong may turo sa kanya ang salita ng Diyos? Nangangako ba kayong magiging isang magandang halimbawa para sa kanya sa isip, sa salita, at sa gawa? Will you encourage, support, and advise the parent in their parenting and spiritual nurture of the child? Will you give every encouragement to the godchild to become a fully devoted follower of Jesus Christ? At kung mayroong pong bagay na mangyari po sa mga magulang ng batang ito, God forbid po, nakahanda ba kayong mag-assume ng responsibility o pananagutan bilang pangalawang magulang ng batang ito? Narinig po niyo siguro, Sister Mimi, ano ho? Pag mayroon pong nangyari sa mga magulang, ilan kayo? 15. O isa-isa kayong si Sister Joy yung maghugas ng puwit, ano? Magpapalit po kayo ng diaper, magbibigay ng dede, gaharuga na po. Pangalawang magulang po kayo, tandaan po nyo. Kaya tinawag po kayong comadre and kumpare. Katuwang po kayo ng mga magulang sa pagpapalaki at pagpagharuga ng mga bata. Mapalad po ang batang si Spencer, kayo po ang piniling mga ninong at ninang. Alam ba nyo kung bakit? Alam po nyo kung bakit kayo ang napili? Nagagalak po sigurado si Spencer. Unang-una kasi po, hindi lamang po tuwing Pasko at birthday po ng bata makikita kayo. Every Sunday, nakikita po kayo ng bata. God praise. Be praised na po. Finally po, pwede na po kayong makaupo. Ang passport, the teaching, the training, according to your holy word. Bless us with wisdom, that we may be able to
discipline him according to your ways. And may we continue to pray for Spencer, whom you have entrusted to us. Let Lord, our commitment to raise Spencer to glorify your name, Lord, that his life may forever testimony of your faithfulness. Hallelujah. Heavenly Father, we're coming before you, Lord, today to give thanks for this child and to dedicate his life to you. We recognize that life is a gift from you, and we are very grateful, Lord, for this gift. We ask that you bless this child's parents that recognize the importance of raising a child in a way that honors you and glorifies you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa buhay po ng mga magulang ng batang ito. Bless niyo po at tulungan ng mga magulang na John, Arvin, at Martha na mapalaki si Spencer na may takot po sa inyo. Maging malakas, malusog, at matalino at maging pagpapala po sa kanya pong mga kapwa, bata, at maging doon sa kanya pong mga kalaro, Panginoon Diyos. Tulungan po sila, Panginoon Diyos, na maging matyaga, maging matiisin sa kanilang pong pagpapalaki. Sa lahat po ng panahon ng pagkakataon, at nawa, Panginoon Diyos, samahan po sila sa kanila po ng pag-aaruga kay Spencer upang siya po ay magkaroon ng magandang buhay. Mapagpalang Diyos, aming naman na sumasalangin, kinikilala po namin, Panginoon Diyos, na ikaw ang nagtalaga ng pamilya at mayroon ka pong dakilang plano para sa batang ito. And whatever your plan is for this child, Lord, it is our prayer, Lord, we're going to give, we're going to equip all the things necessary to glorify your name. In whatever he does, Lord God, ang dalangin po namin na ikaw ang maging priority sa lahat po ng larangan sa kanyang pong buhay. Tulungan mo, kanyang pong mga magulang na maituro ang iyong mga sawayan, ang iyong pong mga salita, upang sa pamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, at sa pamagitan po ng kanyang paglaki, ang darating na panahon na hindi po niya makakalimutan ito pong mga naituro sa kanya, Panginoon. At ito po ang magiging daan upang ikaw ay makilala po niya sa isang personal na relasyon, Panginoon Diyos, at tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. At higit sa lahat, O Diyos, ang aming dalangin ay hanang lumaki ang batang si Spencer na mayroon pong banal na pagkatakot at pag-ibig po sa inyo. Ito po ang aming sama dalangin. Amen. And Martha, dedicate you to Spencer Riel G. de la Cruz, to the God who is your creator, to the God who will protect you and guide you and save you. We dedicate you, Spencer G. de la Cruz, unto the God, unto our Lord, and unto His will, and unto His service. Hallelujah. We dedicate you unto the Triune God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. All God's people say, Amen and amen. Okay, good. We may go. Request everyone to stand, please. Receive God's blessing. Let's raise our hands. The Lord
bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.